Yung mga nakaraan na agenda ay yung mga LGBT yan sa buong mundo. Agenda pinapasok sa mga batas, sa mga bansa, sa gobyerno. Alam naman natin yan. Talagang pinaglaban ng mga nagrali sa Pilipinas ng Marciano. Naglalaban na kasi sa Pilipinas, sila ay nasa 600,000 lang. Lampas lang na konti sa kalating milyon. Ang Pilipino ay lampas ng 100 million. Biro mo yun? Hindi 1 million, hindi siya nakarating. Kahit 1% lang, hindi siya nakarating na 1%. Sila ay, kung 100 million tayo, sila nasa 0.6 lang percent. Pero sila yung naglalagay dyan sa mga gobyerno. Sa buong mundo, ganun din. Sumunod na agenda, ipagbawal ang pangangaring salita ng Diyos. Nangyari yan ngayon to 2025. At meron kasi satanista na siya ay, ang tawag dito, na kinausap siya, sabi, mahal ka ng Diyos. Siya yung napakasama niya. Sabi niya, napakasama ako, maminala ko ng Diyos. Sabi niya, naiyak siya, nadurog yung puso niya. Sabi, naitulong natin nakaraan, narinig na natin na ang pag-ibig dumudurog na matigas sa puso. No, talagang, biro mo makarinig ka na mahal ka ng Diyos. Siya talagang nalublog na siya sa putikan. Talagang nag-ano siya sa putikan. Yung lalaki ito, priest ng Satan sa Africa. Church of Satan sa Africa. Siya yung pinaka-leader. Siya yung puti siya, pero taga-Amerika siya. Doon siya sa Amerika, sa Africa, nag-ano ng mga Church of Satan, nagtatayo ng mga branch ng mga churches noon. Kasi sa Amerika, legal ang Church of Satan, religion niya. So mga kapatid, doon siya naging Christian. Sabi niya, nung dumadalo siya sa mga pag-meeting ng mga satanista sa buong mundo, iba't ibang bansa ang dumadalo doon sa meeting nila. Ang agenda daw ay itigil ang pangangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar. Nangyari yan. Tapos ngayon, sinasabi naman niya, yung mga dinadalo ko na yung satanista pa, kaya sinasabi ko ngayon, sabi niya, 2027, magkakaroon ng one world religion, bawal na yung mga Kristiyan. Yan, dahil daw sa mga agenda na pinagmimitingan nila noon. Ang sabi niya. So, sabihin, alam niya yan. Nandiyan siya Diyan siya, one world siya No, nasa one world siya. Yun ang grupo niya. One world. So, ngayon mga kapatid, nako-confirm lang yung sinabi ni Chuck Pierce. Yung nagpa-prophesy ng sa pandemic na accurate na 3 taon, ang mga susunod na taon na to ay mabibigat na. Kahit sa Salbarat, sinasabi niya, magkakaroon ng mga tinding araw, ngunit ang mga Kristiyanong hindi handa. Hindi sila handa. Kita niyo naman. Ngayon. Ngayong August 3, alam nyo na hindi handa mga Kristiyan. Di ba? Linggo-linggo, alam nyo. Alam nyo sa puso nyo, hindi na handa. Alam nyo yun. No? Ngayon, nagdadalawang isip nyo, totoo ba yung sinasabi ni Marvin? Totoo ba yung sinasabi nila? Yung darating araw, tingnan nyo. Ngayon, tingnan nyo lang. No? Nasa Bible yan. Ngayon, mga kapatid, para tayo nagbabasa ng Book of Revelation ngayon. Sa mga nangyayari sa panahon ngayon, para ka nagbabasa ng Revelation. Pag binasa ng Revelation, nakikita mo ito nangyayari na. Sabi ni Jesus, pagdating ng anak ng tao, pagdating ni Jesus, sabi niya, ay gagaya ni Noah. Amen? Mga kapatid, sinabi doon na, woe unto you, Bethsaida, Chorazin, Bethsaida, Capernaum. Sinabi ko sa inyo, sinabi niya na, kung yung nakita, Chorazin, Bethsaida, kung nakita ng Sodom to, malaman na sila nagsisi. Babangon daw yung Sodom sa huling araw para hatulan ang
Corazin, Bethsaida, ano? At saka, kasi, yung kababalagan nakita na hindi nakita ng Sodom, dapat nagsisi na sila. Yan sabi ni Jesus, babangon ang Sodom sa lingaran, sasabihin sa kanila, pinakita sa inyo yung kababalagan, pero hindi kayo nagsisi. Amen? Mga kapatid, ano yung Sodom at Gomorrah ngayon? Dead Sea, tubig. Nabura sa mapa. Amen? Nabura sa mapa, tubig. Nasabi ni Jesus, darating siya, gaya ni Noah. Noah, tubig. Amen? Dumating si Jesus, tubig. Nakikita natin si Jesus sa buhay ni Moses. Ang ibig sabihin ng Moses, inalis kita mula sa tubig. I drew you from the water. Si Moses kasi nakita ng prinsesa sa ilog ng Nile. Kinuha niyang ganun. I drew you from the water. Kinuha kita sa tubig. Darating si Jesus, kagaya ni Noah, tubig. Amen? So sabi naman niya ni Jesus, sumunod, sabi niya, woe unto you. Sabi niya, kasi, sabi niya, kung yan ay nakita sa Tyre and Sidon, sila ay magsisisi. Alam niyo yung prophecy sa Tyre and Sidon? No? Sila ay makakaranas ng matitinding hatol. Pinanapis sa'yo sa Old Testament. Sabi ngayon, ito rin magiging latagan ng net ng lambat. Sabi ganyan. Tapos yung mga mawawasak daw. Alam nyo, winasak yan ng mga sumakop. Napakaganda ng Tyre. Napakaganda ng Tyre. Isla lang yan, isla. Napakaganda, napakayaman. Siguro may mga marunong pa sila, ganyan. Ang ganda, siyudad na siyudad. Isla lang, pero siyudad. Malapit yan sa Israel. Isla siya. Sabi ganyan. Alam mo yung natupad yung prophecy sa Old Testament? Na siya ay wawasakin. At siya ay paglalatagan ng mga lambat. Alam mo yung sinakop yan, yung isla, nilagyan ng tulay. Para didikit na dun sa lupa, sa kabila. Hindi na sa isla, may dugtong na. Alam niyo ang ginamit na tulay? Walaan niyo ang ginamit na tulay. Anong ginamit? Sa paggawa. Yung yaman ng Tyre, mga marmol, mga na dinurog, itinambak doon sa Itinambak doon sa tubig at naging tulay siya. At dahil naging tulay siya, malawak na lugar, doon nilalatag yung lambat. Natupad yung prophecy sa Old Testament. Paglalatagan ka ng lambat. Yun ang prophecy sa Old Testament, ng mga propeta. Nasa kabilang kopya ko maano ko sa kopya ko. Kung pupuntahan ko yun. Nandun yung verse, nandun yung mga nakasulat na verse, kung anong prophecy na naganap. Pero ito yung sinasabi ni Jesus, kung nakita yan ng Tyre at Sidon, malaan na sila nagsisi. Amen? So mga kapatid, ano ang Corazin, ano ang Bethsaida, ano ang Capernaum? Lubog na sila ngayon sa tubig. Burado na sila sa mapa. Amen, burado na sila sa mapa. So ngayon mga kapatid, marami lugar ngayon na kung makikita nyo sa internet, sinasabi nila, mga siyudad na nakalubog sa tubig, lubog. Lubog yung mga bubong nila. Pag lumangoy ka, nandun yung mga building, yung mga gawa nila, yung mga bahay, nandun nakalubog. Siyudad sa ilalim ng tubig. Marami lugar. At ito yung mga lugar na hindi nagsisi. Sabi ni Jesus, darating ako, kagaya ni Noah, tubig. Amen? Alin sa dalawa lang? Siya yung ilog ng buhay sa atin, o siya yung baha. Ilog ng buhay na pupunta sa mga pagkumbaga, o baha na umaakyat sa mga matatayog, sa matataas, sa mga proud.
Mga kapatid, yung Japan nga, naglagay na napakahabang harang para hindi pasukin ng tsunami. Inaakit pa rin yung tubig ng tsunami. Mga kapatid. Mga kapatid, di tayo natutuwa dyan. Pero ano sa dalawa lang, mga kapatid. Sabi ni Jesus, babagsak ka sa batong nito kay Kristo, mabibiyak ka. Ang ibig sabihin na mabibiyak, mag-broken hearted ka, maiiyak ka, magsisisi ka, magpapakumbaba ka. O darating siya ang darating, ikaw ang lalapit sa kanya, ikaw ang darating niya. Pagbagsak sa'yo, mapupulbos ka, hindi ka makikilala. Pag ako napulbos, hindi mo na ako kilala. Pag napulbos ka, hindi kita makikilala. Di ba? Hindi kita makikilala, pulbos eh. So mga kapatid, ganun. Ikaw ang pupunta kay Jesus, magsisisi ka, Lord, sorry. Magbibiyak kang gano'n. Pagbagsak mo sa kanya, nabiyak ka. Nag-sorry ka. O ikaw yung babagsakan ni Jesus. Si Jesus ang magsasabi, sorry, pulbos ka na. Mabagsakan na ni Jesus, malaking bato. Durog ka na. Mga kapatid, mamili tayo. Tayo na yung magkukusan doon pumunta sa kanya. O sino yung pumunta para tayo ay. No, mamili po tayo. Pag pumunta ka na sa kanya, hindi ka na yung pupuntahan para bagsakan. Kasi pumunta ka na sa kanya. Nakatungtong ka na sa kanya. Mamili po tayo ng lugar. Nasa babaw niya, nasa ilalim niya. Pinagpapala niya, nasa ilalim niya. Inatulan. Mamili po tayo. Siya yung pundasyon natin, kung tayo nasa ilalim, pinulbos. Amen. So mga kapatid, yung natin natin sinabi ng Holy Spirit, pumunta kayo kahit saan. At sa Bible, mga kapatid, madalas sinasabi, unahin niyo yung pamilya niyo. Kahit yung requirement sa mga likod ng Diyos, ang kanyang pamilya ay nagpapasakop sa kanya, asawa niya, anak niya. Ibig sabihin, hindi mo iiwanan ang pamilya mo. Mga kapatid, hindi mo iiwanan ang pamilya mo. Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Ako at ang pamilya ko, maglilingkod sa Diyos. Sa Hudyo, ang pamilya ay 70. Anak, apo, pamangkin, pinsan, 70. Sa Pilipinas, ang 70, sa mga 12. Bakit? Mag-asawa, tapos anak. So, yung pamilya, 70. Sa 70, no? Anak, apo, pamangkin, pinsan. Mga kapatid, paano natin, church na yun? As for me and my house, we will serve the Lord. Church na yun. Sa ating panahon. Church na yun. Makapunta sa ibang lugar, maliit pa yung bilang sa ganun. Sa 70. Church na yun. Sa Amerikano at Pilipino, pag sa among pamilya, maliit tayo, 12 lang yan. Baka sa mga puti, mga 7 nga lang yan. Sa mga puti. Sa atin, sa Pilipinas, baka 12 lang yan. Kaya sa Udyo, ang pamilya, 70. Marami. Okay? Pag sinabi ni Joshua na, as for me and my house, we will serve the Lord, marami yun, 70 yun. Amen? Yan sinasabi sa Bible, ni Pablo na, yung lingkod ng Diyos, nagpapasakot ng asawa niya at kanyang pamilya, 70 yun, 70. At sa panahon natin ngayon, isang pinakamalaking kabiguan na makilala ka sa buong mundo, ang pamilya mo na iwan, na pupunta sa impyerno. Amen? Isang pinakamalaking kabiguan yan. Mga kapatid, nalulungkot po tayo dyan. Siyempre nalulungkot tayo dyan. Pero, buhay pa tayo, buhay pa sila, may pag-asa pa. Si Nicky Cruz nga eh. Nang bata siya, inuuntok siya ng nanay niya. Sa palit, lugo siya. Sabi ng nanay niya sa kanya, matay ka na. Umalis ka na dito. Ganon. 13 yata sila magkakapalit, 13. Ganon. Tapos yung pinuntahan ni David Wickerson yung New York, para pa siyang tundo ng puro gangster. Inuntog naman si David Wickerson ni Nicky Cruz. Durin yung ulo nangarap pa na siya at naging Kristiyan si Nicky Cruz. Alam mo si Nicky Cruz, nanay niya naging Kristiyano.
tatay niya. 4 sa mga kapatid nila, mga pastor na, mga preacher na. Amen? Lahat ng mga kapatid niya, Kristiyano na. Mga kapatid, hindi mo iiwan ang pamilya mo. Sinigagas pa ng aral, milyon-milyon taon na ikin sa kanya. Libo-libo, milyon-milyon. Sabi niya, tapos niyayakap niya yung mga tao. Niyayakap niya yun. Pagpupunta niya sa stage, niyayakap niya. Sabi niya, alam mo kung nabago si Nicky Cruz? Kaya na Diyos baguhin. Nicky Cruz na nabago eh. Number 1 gangster eh. Sabi niya, kriminal eh. Ikaw, kaya ang baguhin ng Diyos. Umiyak yung mga lupa, niyayakap niya yun. So mga kapatid, nagsulat si Nicky Cruz na libro, si David Lee Carson nagsulat ng libro, si Nicky Cruz nagsulat ng libro, para yung milyong copies na nabenta. Binibili ka ng buong mundo. Makikilala ka ng buong mundo tapos na iwan yung pamilya mo para na. Pero si Nicky Cruz, nadala niya. Dahil binago siya ng Diyos, nagliwanag siya sa pamilya niya. Ito parang basura lang sa akin, utok-utok ko lang ito, pero binago ng Diyos. Ang libro niya, binibili, milyon-milyon bumabasa. Bumibili. Tapos, nangyari sa buong mundo, milyon-milyon tao. Grabe, parang buhangin, nandiyan, no? Nakikinig sa kanya. Ha? Nagliwanag siya sa pamilya niya, mga kapatid. Huwag natin iiwan ang ating pamilya. Isa yung requirement ng isang lingkod ng Diyos. Huwag mong iiwan ang pamilya mo. Amen? Ngayon, napapanood tayo sa buong mundo. Hindi ko na sasabihin sa inyo ilang views ang araw. Pangalawang purpose dito, bakit tayo nandito? Pamilya din. Amen? Pamilya din. Kung guys yung mga pamilya natin kamag-anak, wala na. Hindi sa atin magsasabi ng kunin mo kong friend. O batiin tayo sa birthday. Kung galit sa atin yung mga kamag-anak natin. Isang maraming kabiguan, maiiwan yung pamilya ng kamag-anak natin. Amen? So mga kapatid, isa yung requirement ng isang lingkod ng Diyos. Ha? Your family will be subjected to you in all gravity. Magpapasailalim sa iyo ng buong pagpapasakop. Na ikaw, nakita kami lang, liwanag ka. Pinadala ng Diyos talaga sa atin ito. Amen? Kaya mabigat ang responsibilidad. Mabigat ang responsibilidad ng lingkod ng Diyos. Hindi tayo naglilingkod na tapos iwan na natin pamilya natin. Okay, kaya kay Nicky Cruz, nutog naman niya ako ng bata ako eh. Hindi ganon. Amen? Huwag mo iiwan ang pamilya mo. Kailangan sila makasabay din. Amen? Pag-pray din natin sila. Iligtas din sila ng Diyos. Malaki ang nagagawa ng prayer. Malaki nagagawa ng faith. Dalawa ang klase ng pangingisda. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, nung nadala niya yung magkapatid na si Andres, at si Pedro, at saka si Santiago, at saka si James, saka si John, Santiago, saka si Juan. Sabi niya mula ngayon, tao na ang uhulihin mo. I will make you fishers of men. You will fish men, sabi niya, tao na hulihin mo. Hindi na isda. Amen? Dalawang klase pang isda, mahiningwit ka, at maglalambat ka. Amen? So mga kapatid, yung namimingwit, personal yan, one-on-one yan. Amen? So pwede kang pa isa-isa. Pumunta ka sa sunod lang na ito, pupunta nga ako nun kasi binibingwit ko yun. Isa-isa, one-on-one lang. Baka pumunta tayo sa lambingan, baka meron kang purpose. Mamingwit ka pa isa-isa. Hindi ka na nangangaral dito, baka purpose mo rin yun. Baka may tao rito na kinakausap mo. Meron kang one-on-one. So, ang purpose ng one-on-one, isa, yung kagaya kay Pedro, kay Pablo, nakasalubong niya si Jesus. Si Pablo, si Paul ay nalaglag sa kabayo, nabulag. Sabi niya, Panginoon, sino ka? Ako si Jesus na yung iuusi.
Kasi gusto niya patayin yung mga kasama lahat eh. Inuhuli niya na. Tapos ngayon, tinabi si Pablo dun sa Damasco, sa Syria. Pinapuntahan kay Ananias, Ananias pumunta. Yun yung one-on-one, nililigtas mo yung isa. Ito ko dalawag na sa Ananias, sabi na, Panginoon, yung unang martir eh, di matay dyan eh. Pinapakulong niya yung mga tao, pinapatay niyan. Hindi, gagamitin ko siya. Gagamitin ko siya, sabi ng Diyos. Pinuntahan ni Ananias at si Pablo ay naligtas. Naging dakilang apostol. Pangalawa, yung namimingwit, inisingil si Jesus sa kasi Pedro ng tax, silang dalawa. Sabi ni Jesus, Pedro, mamingwit ka. Bukas mo yung bibig, kunin mo yung pera, ibayad mo, tax natin. Namingwit si Pedro, kung ano nasa isip niya. Tax nasa bibig ng isda. Kung ano nasa isip niya. Nasumunod siya, biningwit niya ganun. Binukas yung bibig. Kinuha, binayad. Ang tawag sa pera na yung drachma, yun ang tax ng dalawang tao. So, tama. Naibayad. So, mga kapatid, financial. Pangalawa, ministry. Kagaya ni Pablo. Yan yung, sa lambat naman, sabay-sabay. Sabay-sabay naman siya. Sabay-sabay mo sila kukunin. Yan yung nangyari sa Book of Acts. Amen, sa Book of Acts naman yun. Na yung mga tao, naintindihan yung tongues at sila ay naligtas. Sabay-sabay mo silang pinuha. Amen, dumating yung Holy Spirit at sila ay malakas yung hangin, sabi nila naglabasa sila at nanalo si Pedro. At sila ay nakarinig ng mensahe. At sila ay dinala doon sa sila binuha. Yan. So yan mga kapatid. Isa pang pangimingwit, yung agawa, namingwit ka ng mana na bangus, paikot-ikot lang yan dyan. Pag pinilit mo yan, hatake, bingwit mo sa bangus, pinilit mo, may mga tao kasi, mga preacher, pipilitan eh. Minamadali eh. Diretsuin ko na siya. Ayaw niya, Joab. Pag pinilit mo yung bangus, sa Cebu, mapapatid doon. Kasi nasa bibig yung tali, nandun yung hook, yung sima. Pag pinilit mo yung mapapatid yun ang ngipin ng bangus, mapapatid makakawala. Pag pinilit mo lang gagawin mo, para hindi mapatid, hayaan mo siya mapagod, nandyan lang siya. Ha? Andiyan lang, may pagrelasyon ka sa kanya. May pagrelasyon ka sa kanya. Mga kapatid, sa Bible galing yung relasyon bago mo siya mawin. Ginagamit ito sa business, pero nagsimula yan sa Bible. Relasyon ka muna bago mo siya mawin sa pamilya mo. Andiyan lang yan. Pagpagod na yan, kunin mo na sa Panginoon na yan. Meron kilalang ganyan, kasama ko noong 1996. 3 taon sa Bagong Silang. Dumadalo siya, nagbibigay siya sa gawain. Pero hindi siya anong naging Kristiyano talaga siya? Talagang binigay na ligtas talaga siya? Kasi ang kapatid niya, pastor na bishop eh. Bishop. Marami talaga mga kapasok mo, marami talaga nadalo. Eh siya, businessman siya noon. Alam mo, nagpastor siya, dami na ng church sa Bagong Silang. So, ganon. Andiyan lang yan. Pag yan eh, napagod na, atake mo na. Alam mo, nung gulong-gulo na buhay, nung pumunta sa bishop ng kapatid, pastor, ang pusang yan. Inausap siya ng kapatid niya, iyak siya. Ayun na, doon na siya naging naligtas. Pagpagod na yan, kuha mo na yan. Andiyan na, pag pinilit mo yan, kaya, mag-desisyon ka na ngayon. Ngayon hindi, patid. Talas ang ngipin. Patid, wala na. Hindi mo na sa hawak. Tutol na connection sa'yo. Tinisod mo na eh. Pinilit mo na eh. Sabi nga, di ba, ang hinog sa pilit ay pakla. Di ba? Hayaan mo na siya dyan. Di ba?
May relasyon ka sa kanya. Ano kailangan relasyon? Kaya mo siya relasyon yan. Yan yung bingwit. Sumunod, kay Pablo. Yung sa tax ni Pedro, ni Jesus. Yan, yung nagamit ng... Gamit na mo yung mga yung nagsusulog. Sila nakakuha ng malaking isda. Sila naman nagsusulog. Yan. Ang lamba, ginagamit siya sa mga maliliit na isda. Ano yung malalaking isda? Ang malalaking isda, sila yung mga supporter mo. Sila yung mga katulong sa'yo, magtutulong sa gawain mo. Sila yung mga, ganang mga importanteng tao sa gawain mo. Yan, malalaking isda yan. Sino naman yung mga lamba at yung maliliit na isda, yan yung magiging worker mo. Yan yung mga lalaki, babae, bata, na nagiging worker mo. Yan yung mga children ministry, yan yung mga youth, yan yung mga maliliit na isda, yan lang ba? Komunidad yan, mga nasa paligid mo yan. Ngayon, tao, lagi tayo narinig sa mic na yan. Narinig ka dyan, pinakikinggan ka yan. Meron nga kami sa Manila pag nangaral-aral na kami, yung mga tunog na mga karaoke na, radio, TV na, pinapatay. O, di ba? Kung hindi yan nakikinig, nagmamicrophone ka, amplifier ka, tumirin. Malalakas pa nga yung mga TV nila sa akin TV nila, tsaka radio tsaka music nila Pero simula na ako mangaral, papalayan na. Nandun kami sa talagang napaka-squatter, ang kalsado, gano'n-gano'n. Masikot-sikot. Alam mo kung hindi nakikinig yung mga yan, hindi na mapatay na. Malakas pa ng tunog, pinatay nila. Amen? Yan yung lamba, nilalambat mo sila. Nasa sayo kung kailan mo yung nakatakin. Amen? Nasa iyo. Naririgan nila, yun yung lambat mo, yung mensahe mo. Pag inimbitahan mo na sila, pasok na kayo, maligtas na kayo, doon ba lang sila hinahatak? Mga worker yan. At pag kukuha ka ng lambat, kailangan mo ng katuwang. Sa Old Testament, sa pakikipaggera, may kasama siyang hari. Kasama hanap siya ng mga hari. Ang Israel hanggang 3 yan, hanggang Syria yan. Hanggang Syria yan. Nasasakot nila yung Syria. May leader sila ng Syria yan. Gumakuha sila ng leader. Alam niyo mga kapatid ang gawa pakikipaggera yan. Pinakakawala mo yung mga tao sa pagkabihan. Bihag sila ng ganito, ng ganyan. Pag yan nilabanan mo, mapapakawalan niyo mo yan. Makakalaya yan. Sabi niya, binding the strong man, tinatalian mo yung malakas na tao, makukuha mo yung kanyang yaman. Yung mga malalaking kaluluwa, makukuha. Kagaya ni Nicky Cruz, gangster. Pero nung ginamit ng Diyos, bumundo. Nagsulat ng libro, milyon ang bumasa, bumili. Amen? Yan yung mga kayamanan ng kalaban. Ano? Yan. Hindi mo magagawa yan kung hatakin mo sa mga aral ka, hatakin mo sila. Sa Book of Acts na, 120 sila No? 120 sila. Ginagawa ni Jesus, ngayon si Jesus may 12, may 70 disciples. Hindi yan nagagawa ni Jesus mag-isa. Nagsimula si Jesus ng ministry, kumuha kagad siya ng padalaw-dalaw. Si Andres, si Pedro, kapatid, si Santiago, si Juan. 4 na kagad. May 4 na. Hanggang naging 12, tapos nagkaroon pa siya ng 70. Hindi mo kayang gawin na mag-isa. 12, kababalaghan, pagbuhay ng patay. Yung 70, pagpapagaling ng may sakit. Hindi sila bumubuhay ng patay. Amen? So sa ministry na to, crusade na to, kailangan mo ng mga worker. Kailangan mo ng katawan. Hindi mo magagawa yung mag-isa. Pag namimingwit ka, yun, isa yun. No? Hindi mo kailangan ng dalawa dyan. Namimingwit ka Bingwit lang ng dalawa, hindi mo kailangan ng dalawa kayo. Pero pag lambat ang dala mo, marami yan, mangangaral ka sa marami, hatakin mo yan, ano sa dalawa lang, ito mga kapatid, sa dalawa,
mahahatak mo sila, ikaw ang atakin nila. Amen? Tama ba ako? Mali. Lambat yan, dami nila, dami mong huli. Brother, galing, anointed. Hindi mo kaya hatakin. Ano mangyayari? Ikaw ang hatakin. Alam niyo mga kapatid, may mga dakilang revivalist na kinikilala ngayon, pumunta sa ibang bansa. Sa sobrang laki ng ministry, ang asawa namatay sa gawain. Sa sobrang laki ng ministry. Ano sabi ng biyena ni Moses? Moses, nakakapagod yung ginagawa mo. Hatiin mo siya ng tig-50, maglagay ka ng mga pinuno dyan. Yung malaking ang usapin, malaking problema, ikaw hawak. Yung maliliit, yung mga taong nilagay mo dun sa 50, sila na mag-solve ng problema. Ganun yung nangyari sa asawa niya. Lahat ng problema, sinapo ng asawa niya, namatay sa pagod. Ngayon, meron tayong sa ating panahon, yung misa international ministry na pero mga Pilipino sila. Yung lalaki na baldado, kasakit. Yun talaga yung preacher. Eh, naiwan ngayon yung ministry sa babae, yung babae, napagod, namatay. Sa ating panahon yan. Alam nyo kung sino yung ministry na yan. Alam nyo. Yung lalaki yung talagang leader. Eh, nabaldado, naka-wheelchair. So, naiwan na sa babae yung gawain. Sa laki ng gawain, buong mundo, buong Pilipinas, napagod yung babae, namatay. Hindi mo kaya yan mag-isa. Pag dinala mo yun sa balikat mo mag-isa, hindi mo kaya. Papatayin ka yan. Amen? Kailangan mo ng katuwang. Yung dalawa sila, kaya. Eh, nabandado na yung lalaki. Napunta na sa babae. Wala na. Sa mga kapatid, pag mananghari ka sa marami, buong Pilipinas ministry mo, buong mundo, sinusolo mo, patay ka. Mali sa dalawa, maatak mo sila o ikaw ang atakin nila. Nasa kakayanan mo yan. Wala naman tayo pinag-usapan kung kaya mo. Ang problema ay yung hindi mo nga kaya eh. Ikaw ang atakin yan. Alin sa pag nahatak mo yan, hindi ka mamamatay, hindi ka magkakasakit. Pero pag ikaw hinatak na, ibig sabihin, nakakasakit ka na, hihina ka na, bumibigay ka na. Amen? Hindi mo kayang suluhin. Si Jesus, ang standard. Meron siyang Andres, meron siyang Pedro, meron siyang Juan, meron siyang Santiago, meron siyang 12. Kumuha pa nga siya ng 70, may 12 na, kumuha pa siya ng 70. Ay, umalis. John chapter 6, okay lang. At least nakawasan ng kaluwang. Ang laki ng ministry niya. Amen? John chapter 6 pa lang, umalis na. Sa 3 taon na yun, ha? Yung John, hanggang 20. Chapter 20. Chapter 6 pa lang, umalis na yung 70. Mga kapatid, hindi mo kaya. Amen? Yan ang ating standard na sa Bible. Amen? Ngayon, kahit na mimingwit ka, kung nakahuli ka ng malaki-laki, hirap ka din. May preacher na nanghuli siya ng malaking isda, hindi niya may isampal sa bato niya, sa bangka niya malaki. Nag-pray siya, Lord, masukat ko lang, pakakawalan ko ulit. Pasok mo lang dito, sukatin mo lang. So meron siyang kaubinan sa Diyos. Lord, masukat ko lang. Nung nasampal niya sa barko, sa bangka niya, sinukat niya. Sa yate niya, nasampal niya sa yate niya. Sinukat niya, tapos pinakawalan niya din. So mga kapatid, minsan, may malaki kang huli na hindi mo rin kaya. Nasa kakayanan mo nga yan. Di ba? Hindi mo kaya talaga, hindi mo kaya. Hindi mo maisasama sa bangka mo, hindi mo maiuwi yan. Eh, yung preacher yan, nang nag-pray, Lord, gusto ko lang kasi sukatin. Pagkasukat ko pa, wala ko din. Hindi nakapasok. Siguro may mga katungan siya kung yun. Nung nasukat na yun, yung minetro niya, pinakawalan din na. Meron sa covenant sa Diyos, Lord, susukatin ko lang. So mga kapatid, kahit isa lang yung hinuhuli mo,
Pag hindi mo rin din talaga kaya, hindi mo talaga kaya. Amen? So yan sa mga nagsosolo, sila yung mga nakakaroon ng malaking isda. Yan. May kanya-kanyang, tsaka ito pa, solo, pamimingwit, si Jesus, John chapter 4, pumunta sa balon ni Jacob. Andun yung babae. Kasi yung babae, nahiya sa kanyang buhay. Tanghaling tapat, ganyan, kainitan, tsaka ang nangiigib ng tubig. Pinausap ni Jesus sa ligtas. May mga tao na kailangan nila ng privacy. Na mangangaral ka ng maraming ganyan, hindi yan pupunta. Ang tatandaan mo, privacy. Lahat ba ng tao hindi na kailangan ng privacy? Meron na kailangan ng privacy. Na mahihain sila. Introvert. Nahihiya sila. Ngayon, pag nakausap mo yan, naliligtas yan. Binibingwit mo. At sila man yung umabot ng Samaria. Sabi ng mga tao sa Samaria, dati naniniwala kami sa iyo. Ngayon, naniniwala na kami sa Kanya. Narinig namin yung boss ni Jesus. Yung Kristo. Ngayon, naniniwala na kami sa Kanya. Dati, sa iyo lang kami nakikinig. Pero may Samaria, naniniwala kay Jesus. O yan. Dahil lang sa isa. Amen? Mayroon kang huling isa na uhuli sa buong mundo. Isa sa pinakamatagumpay na preacher, si Billy Graham. Si Mordecai Ham ang nag-share sa kanya ng kaligtasan. Si Mordecai Ham nangangaral. Sabi ni Billy Graham, guguluhin ko yung gawain niya. Hindi ako tatanggap, guguluhin ko yan. Ba nung nakilala sa gawain? Mga kapatid, pag nangaral si Billy Graham, grabe, milyon-milyon na nakikinig. Ang pulpito ang stage niya, Billy Graham, hindi ganito, isang hollow blocks. 4th floor ang taas, 4th floor. Nandun siya sa dagat. Ang daming tao, parang buhangin. Ang taas ng stage niya, kasi taas ng 4th floor. Sa dami ng tao, pag tumutulong siya ng ganito kababa, hindi makikita. Asan si Billy Graham? Nilagay siya sa dagat, sa beach, sa dalampasigan. 4th floor, ang taas ng stage niya. 4th floor. Sa dami ng tao. Pumunta siya sa gawain ni Mordecai ang sana gugulin yung gawain niya. Dilituin ko sila. Pero nakakilala sa Diyos. Matangkad na payat yun. Si Billy Graham, mga kapatid, mga presidente ang nakakausap niya. Buong mundo, mga reyna, mga hari. Si Billy Graham. May tao kang kakausapin, pero siya yung kuhuli sa buong mundo. Kagaya ni Pablo. Isang tao lang yan. Pero sabi niya yung buong mundo, akin na ito lahat. Mga kapatid, pwedeng isa, pwedeng lambat, pwedeng marami. Pag marami, maliliit na isda yan. Worker yan, mga worker yan. Pag isa, yan yung mga mahalagang tao, kagaya ni Paul, kagaya ng babae sa banga, doon sa balon, na buong Samaria, nadadala niya. Yan. Tapos yung lalaki na butubag, legion yung demonyo sa kanya, legion, mga kadena, napapatid ng ganon. Siya yung pumunta sa Decapolis, sa Tagalog na Decapolis, Deca, 10 syudad. Ibig sabihin ng Decapolis, 10 syudad yung hinawakan ng butubag na lalaki na yun, na pinakadena, napapatid niya, nakatira sa libingan. Hawak mo yung isa, nahawakan mo yung 10 syudad dahil sa kanya. Isa lang ang So, pwede isa, pwede marami. Ang marami, mga worker mo yan. Uhuri ka naman pala ng malaking isda, bakit kailangan mo ng lambat? Ang ginagamit dyan, mga bigwit. Ang sima niyan, malaki, giganting sima. Pag lambat, hindi siya ganun kalaki. At hindi mo kaya na mag-isa. Pag hinuli mo. Sa bagong matipag, sama ka ng mga hari. Tara, hira tayo, hira. Labanan natin yung Diablo, yung kalaban.
Tulong tayo. Tsaka ito pa, magagawa mo yan sa anointing. Nagkakaroon ng anointing pag may pagkakaisa. Pag tayo kalat-kalat, sabog-sabog tayo ng ating mahal. One body, one mind, one spirit, one spirit yun, one faith. Iisa yung ating pinaniwalaan, Bible lang. Ayan to. Nagkasundo tayo dito. Mga kapatid, nakita naman natin yung agenda ngayon. Mabawal na Kristiyano. 2 taon na lang bibilangin natin. Hindi tayo takot. Ang hindi matatakot, yung mga nag-mature na anak ng Diyos. Sons of God. Na pag pinatay sila, gaganti yung tatay nila sa langit. Kukunin lugar, susunugin, ibibigay sa karapat-dapat. Hanggang ang buong mundo, sa Panginoon na. So mga kapatid, hindi tayo takot. No? Ang sabi nga ni Jesus sa Matthew 24 Di ba? Pero matuwa kayo. Matuwa kayo sapagkat darating na ninyo katubusan ng kaligtasan. Amen? So mga kapatid, hindi tayo takot doon. Ang dilim, ang takot sa liwanan. Hindi tayo takot doon. Yung, pag nakita ka ng dilim, yun yung conflict. Oh, ibabawal na yung pangarap. Oh, ibabawal na yung church. Oh, ibabawal na yung Christianist, yung mga Kristiyano, ibabawal na. Bawal na, kailangan, isa na lang ang religion. Buong mundo, doon na lang pupunta. Doon na lang mga ngaral, doon na lang makikinig. Doon na gagalo. Wala ka ng sarili mo, wala nang maliliit na church. Isang malaking church na kayo, buong mundo na. Dilim matawag ng dilim. Mayroon kayong conflict, may labanan, may banggahan. Pero hindi tayo natatakot doon. Kahit patayin nila tayo. Amen? Hindi tayo duwag. Ano? Kailangan lang nila makatikim na may mga pinapatay na Kristiyano. At ang Ama ang gaganti sa kanila. Tayo mga tupa. Ang mga tupa ang iiyak lang pag pinapatay. Hindi nagreklamo. Pero yung Ama, ililigtas sila. Ang Ama, gaganti dyan sa mga gumawa sa kanila. Amen. Kukunin lugar, ibibigay sa karapat-dapat. Susunugin lugar, ibibigay sa karapat-dapat. Hanggang yung buong mundo na abot na naman. Sa pagkalambat, madami. Pag marami kang gustong iligtas, yan, yung lambat. Ang sabi ni Jesus, ilagay niyo yung lambat nyo sa kalaliman. Pupuntahan mo dyan yung mga gangster. Pupuntahan mo dyan yung malalalim na matitindi na yung kalalagyan. At sabi ni Jesus, para marami kayong mahuli. Launch your net into the deep for a great catch. Ilaglag niyo yung lambat para sa kalaliman para marami kayong mahuli. Sabi ni Pedro, Panginoon, magdamag po kaming walang nahuli. Pero dahil sa iyong salita, gagawin namin. Anong ginawa? Ang dami mo nahuli. Mga kapatid, gagawin mo yon. Hindi ka conventional na, ganito paraan nila, gagawin nila, hindi. Nilalagay mo sa kalaliman. Sino yung mga malalalim? Ang sabi ni Jesus, uunahan pa kayo ng mga patotot, ng mga hiningi ng buwis. Yung mga nandun sa kalaliman, uunahan pa kayo yan. Meron na nangangaral ng karyan ng Diyos Tumawag yung prostitute. Ako, gusto ko rin makapasok sa karyan ng Diyos. Prostitute ako, sabi niya. Gusto ko din dyan. Diba, tumanggap siya sa Panginoon. Nag-uusap sila live, buong mundo yun, live. Tumanggap sa Panginoon. Uunahan pa kayo ng mga patotot at mga maniningi ng buwis. Para marami kang mahuli doon sa kalaliman. Kasi yan yung mga ipagkarera niya ng uling. Sa karera, sila una. Kasi alam mo, mga kapatid, pag nasa bingit ka na nasa gilid ka na, ikaw na una, Lord, sa'yo na ako. Ay, dito na ako. Nasa kalaliman na ako No? Isang bulatin lang pipirma sa akin, impyerno na ako Patay na ako
Andito na ako sa bingit, oh. Ako na yung nasa kalaliman, wala nang mas malalalim pa sa kalagayan ko. Andito na ako. Kung tatawagin mo ako na una. Kumpara mo doon sa nasa gitna, masyal friend. Pero yung nasa bingit na, mga patutot, mga maniningil ng buwis, andito na, no? Konti na lang, laglag na, impyerno na. Kung sa karera, sila mauna. Sila mauna. Amen? Yun ang kukunin mo. Sabi nga ng mga tao sa Matthew, sa Gospel, sabi si Jesus, kaibigan ng mga patotot at maniningil ang buwis. Sabi ni Jesus, dumating ang doktor para sa may sakit. Hindi sila magagaling na. Yung magagaling na, ayaw eh. Yung mga may sakit, gusto sa doktor. Mga kapatid, pag inabot mo ang patotot, ang maniningil ang buwis ng mga nasa kalaliman, pupuntahan sa'yo yan. Kasi nasa bingit na yan, konting ano na lang, impyerno na yan eh. Bakit walang tao? Hindi mo kasi sila pinuntahan. Yung mga pinuntahan mo, wala pa yan. Ang pupuntahan natin mga kapatid, yung konting kibot, impyerno na. Meron ako kaklase, nag-chat kami. Ito, matangkad to, gwapo. Hindi mo akalain mo yung Kristyano to eh. Karatista ba? Nasa militar yung tatay. Sabi niya, alam mo, muntik na ako mamatay. Nasa kumuloy na ako. Buti nga, nabuhay pa ako eh. Alam mo, parang pastor na. Di ba? Pag nasa kalaliman ka na, number 1 ka na maliligtas. Samantalang dati, pag-alagala lang yun. Pero pag yan, napunta na sa bingit. Ako na. Number 1 na ako. Unahin mo na ako. Mga kapatid, wala sila rito. Hindi natin sila pinuntahan. Amen? Si Jesus, pinupuntahan yung patutot, pinupuntahan yung maniningil ng buwis. Alin sa dalawa lang ha? Mahatak mo sila o ikaw mahatak. O mahatak ka nila. Alin sa dalawa lang. Alam mo yung kakayanan mo. Si Jesus minsan di nagkamali kasi lagi siya may Espiritu Santo. Lagi siya nagpe-pray. Liwanag siya. Hindi siya kaya talunin ng dilim. Amen? Alam mo yung kakayanan mo. Di ba? Baka di ka pa napunta sa patotot, sa maniningil ng buwis, sa patotot, bumagsak ka na. Sa maniningil ng buwis, bumagsak ka na sa pera. Baka di ka pa napunta. Eh, paano pumunta ka pa? Di lalo ka na bumagsak. Amen? Dapat alam mo yung kakayanan mo. Dapat may takot ka sa Diyos. Si Ananias sa Sapphira, kung may takot lang sa Diyos, hindi na siya namatay. Nung namatay si Ananias sa Sapphira, pumalag ang takot sa Diyos sa buong mundo. Bakit si Ananias sa Sapphira walang takot sa Diyos? May pagmamahal sa Diyos. Lagi siya active, lumilis na siya. Dati-dati, may kadibati sino meron. Yung mamamatay lang ngayon, si Jimmy Swaggart, lagi niyang kabanggaan dati. Jim Baker. Sabi ni Jim Baker, tinanong siya ng isang preacher, Jim Baker, anointed ka, talagang susundan kita. Nawala ba yung pag-ibig mo sa Diyos? Bakit mo nagawa yung ganyan bumagsak ka dyan sa ganyan? Hindi siya bumagsak sa pera, sa relasyon. Sabi niya, hindi nawala yung pag-ibig ko sa Diyos. Active pa ako, nananaral ako. Nawala lang yung takot ng Diyos sa akin. Mga kapatid, pag nawala ka ng takot sa Diyos, may mahal mo siya. Mahal mo siya, ang Diyos. Pero yung takot nawala. Kasi dalawang Diyos, love, judgment. Dapat, love mo ang Diyos, love ka ng Diyos, pero huwag mo kalimutan, Diyos din may judgment. Andun niya may takot ka sa Diyos. Hindi pwedeng, parang pera yan eh. Hindi pwedeng puro ito lang. Ibang likod ng Diyos, yung may paghatol din siya.
At di bumagsak si Jim Baker, nakulong. Kulong siya, 30 years. 30 years si Jim Baker. Habang buhay pa nga yata ang sentensya niya eh. Naging 30 years lang. Si Jim Baker, araw-araw, naka-broadcast sa TV. Yung kulong-kulong niya, araw-araw, naka-broadcast siya. Sa kanagad ang kulungan, napapanood sa TV yung kulong niya, araw-araw. Isipin yan. Dahil napakasikat na tao niyan. Napakalaking tao niyan. Parang Jimmy Swaggart yan. So mga kapatid, takot sa Diyos. Ang Diyos dalawa, pag-ibig, God's love, tsaka judgment. Dumating sa Jesus para magligtas, susunod na dating niya kung judge, ang bigay niya, judgment. Kailangan natin ng takot sa Diyos. Yan, yung mga una, yung may takot na sa Diyos. Takot na ako sa Diyos, nasa bingit na ako, nasa kalaliman na ako. The fear of God is the beginning of wisdom. Salita ng Diyos. Magsisimula ng salita ng Diyos sa may mga takot sa Diyos. Tandaan mo, pag mahal mo lang ang Diyos, wala kang wisdom. Pag wala kang takot sa Diyos. Mahal mo lang ang Diyos, pero wala kang kaalaman. Hindi mo kilala ang Diyos. Kaya nga sinabi ng Bible ang makilala si Jesus. Ibig sabihin nun yung matakot ka sa Kanya. That I may know Christ. Yung matakot ka sa Diyos. Meron nga preacher Mas takot pa ako sa tatay ko kaya sa Diyos Kasi yung tatay niya disiplinado. Hindi ka pwedeng gumawa ng ganito. Ako, patay ka dyan. O di natin mo siya, disiplina siya. Napakaganda na isang pamilya, may disiplinaryan na magulang. Nabata ka pa, sabihin ng mga tao, yan, tigas ulo niyan. Sino magtuturo dyan? Batang-bata pa, nasasabihan ng matigas ang ulo. Bata pa? Sino magtuturo dyan? Tinan mo yung isang preacher, sabi niya, may takot pa nga ako sa tatay ko kaysa sa Diyos. Yan, yung ganyan gawain. Lagot ako sa tatay ko. Hindi ko pwede gawin yan. Alam mo, yung sa church daw, dahil meron sa drugs. Pero di niya ginawa. Sa takot sa tatay niya. Kung kagaya siya ng mga nawala sa takot, siya na lang walang drugs nasa church Nag-church sila, nag-drugs. Kung wala sa takot sa tatay niya, lahat na nasa drugs. Church yan church. Simbahan yan Kaya mga kapatid, takot sa Diyos. Napakalaga ng mayroong takot sa Diyos. Kaya nga, anak ka ng Diyos Takot ka sa Diyos. Dahil ang Diyos, sabi ngayon yan, huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan, takot ka sa pumapatay ng kaluluwa. Na yung bilyon-bilyon tao, walang katapusan. Sa impyerno ka, huwag kang matakot. Yung kamatayan na yan, pupunta ka sa langit. Pero yung Diyos na yung naglagay siya sa kapamakan, wala ka nang labasan doon. Milyon-milyon taon, bilyon-bilyon taon, doon ka na. At pag naglambat ka ng marami huli, yung lambat bumibigay. Di ba? So, ibig sabihin, kailangan mo ng katuwang kasi pag kulang ka sa katuwang, hinatak mo yung lambat, nawasak mo yung lambat, nasayang na yung trabaho. Pero kung tama yung katuwang mo, tama yung dami nyo, na bago bumigay ng lambat, may isda kayo. Pag na gano'n, di nakuha, maglaglagan mo ng konti, bumigay man, konti lang. Pero pag kulang ka sa katuwang, sabihin mo kulang sa tao Wasak yung lambat Sayang talaga yung huli.
Tignan mo, gusto mo ng marami, gusto mo marami mga maligtas, dahil kulang ka sa tao, kulang ka sa makinarya, kulang ka sa ganito, sa ganyan, sayang yung pagod yung lahat. Sagad ang oras mo, sayang yung ginastos mo. Magkano ang kinusave ni kay Apple sa Luneta? 30 million pesos. Pero mo kailangan yung ma-perfect niya yun hanggang matapos. Hanggang matapos yun. Tinataya ang crusade. Nasa $1 million. Noon, 30 million. Ngayon, 60 na. 60 million pesos na. Andiyan ka sa Luneta, nag-crusade ka. So mga kapatid, sayang, kailangan ma-perfect mo yan. Madala mo yan sa Panginoon hanggang matapos. Ay, tapos na, okay na. Kung maglilikid pa ng gamit, kailangan maano mo lahat yan. Para mamaya walang demandahan. O yung gamit ko, itala nyo. Yung gamit ko, di nyo nabalik. Hinirap nyo, hinarapila nyo. Kaya talagang ano, kitinisin mo lahat yan. Mga kapatid, akala natin ganun-ganun lang yan. Ang lambat, bumibigay din. Amen? Di ba sabihin, makalala, tapos na. Hindi ka na, marami kang titingnan na anggulo. Meron kang titingnan ng mga bagay-bagay. Akala natin ganun-ganun yan, hindi. Kaya kailangan kompleto ka. Kailangan may Espiritu Santo ka, may prayer ka. Para magtagumpayan. Kasi kung hindi, sayang lang yung mga pagod na yan. Sayang lang yung ginastos natin dyan. Amen? Kailangan ng paghahanda. Count the cost and pay the price. Kailangan pag-pray yan. Akala natin, pumunta tayo dyan, kukalkulahin mo yan. Pupunta ka dyan, kailangan marami sila, marami. Kailangan, binibilang mo din, anong gagastusin, anong mga kailangan. Kasi kung di mo binanon yan, wala kang paghahanda, hindi ka nag-pray, hindi nyo pinag-pray, uwi kayo, talo na. Count the cost, pay the price. Babayaran mo yung presyo. Kailangan mo mag-pray, kailangan mong makatuwang. Hindi pwede lahat ng tao, ina-away mo, dinidebate mo. Paano magagawa mo mag-isa yan? As gusto mo pala marami, lahat ng tao, ina-away mo, ikaw na lang, ako na lang, okay na ako. Hindi mo magagawa mag-isa yan. Si Jesus nga, di nagawa mag-isa eh. Ano mo tayo sa kung makasa sa langit, kaya sa naiwan 12. Yung umakit sa 500 nakakita sa kanya, umakit siyang ganyan, pumunta sa langit. Ang nag-pray, tumanggap ng Espiritu Santo, 120. 120 tao. Hindi niya kaya mag-isa. Pagkaraan ng 200 years, kasama niya yung buong mundo. Hindi niya kaya mag-isa. Hindi niya pwede debatin, away yung mga tao. Tapos siya na lang, ako na lang, okay na ako, sarili ko na lang. Wala na akong kailangan, hindi na sila kailangan. Hindi ganun. Kasi may pera ako eh. May ganito ako, may ganyan ako. Hindi ganun. Kailangan mo tao. Amen? Gaya ngayon. Alam niyo ito na nakaraan linggo? Ang mga Australiano pumunta sa bangko, sarado. Binabawal na yung papel na pera sa Australia. Magiging digital na lang. Parang ano na lang sila. Parang Gcash. Ayan. Kita nyo na, ayan na. Nasa uling araw na tayo. Di ba? Ayan na. Kaya mga kapatid, sa Australia, wala na. Hindi na sila sarado na. Hindi na Gcash na sila. Hindi na sila gagamit ng hinahawakang pera. So, kailangan po natin ng teamwork. Kailangan mamaya kasama tayo na tumutulong sa atin. Pag may teamwork, magtatagumpay tayo.